Okay, mga kawal, tingnan natin yung isang bahay na nakita natin habang tayo ay nasa biyahe. Kanandaan kaya yan, matuloy tayo na sa pasapay ng ano, tubig. Ayan. Okay. Kanandaan? Tama. Ayan doon. Tapo! Awan, may paa. Ibig sabihin, may tao. Okay. Ang alamin lang natin kung ilang pamilya. Kung isang pamilya ba o ilang nakatira. Tapo! Saan kaya? Dito. Dito ang daan, oh. Dito ang daan. Kaya lang, ano na. Wala na, sira na. Lubog palibas sa baha dito. Mahirap to. Pero, mahirap to, baka mabali. Kung tayo makawag, mayroong isang daan. Parang ito magtuloy-tuloy yung kahoy na yan. Nanay, baka si Nanay! May inaaway siya ng baka. Oh. Nanay! Dito po ang bahay nyo. Doon. Ano po yan? Papainom ko ng baka. Ayun. Ibig sabihin, di ba mga kawan? Dapat kayo doon. Tali. Hindi patuloy pangalan ko. Babantukan ko isa dyan. Maramit sa Hirap. Babalik ako yung pangalan ko. Hindi yan nagkakataon ko. Tapo! Oh. Ay. Ayun. Kawal, mahirap. Ano na? Mahirap mga kawal sitwasyon. Tingnan natin ang sitwasyon ng ating cameraman. Marami kami Ayos. Ayun, na-extra ka. Kuya! Magandang araw, kuya. Magandang araw din po. Ayun. Opo. Nakita ko po kasi may paa na may nakatira. Ito po ba bahay niyo talaga o pahingahan lang? Bahay. Bahay talaga. Nagsusulo man ako. Nagsusulo ka lang. Ano po pangalan niyo, kuya? GR po. So unang-una, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood sa mga tinutulungan po natin. Meron na nga palang 413,000 views si Tatay GR in just 10 days. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Sa mga hindi pa po nakapanood ng kwento ng buhay ni Tatay GR, si Tatay GR po ay no read, no write. At madalas ang pagkain niya ay kangkong kasi yun ang nasa paligid niya. Naghahanap buhay naman si Tatay GR. Sabi niya, nagkatiyanggi siya. Yan nga lang, syempre, hindi sapat. Kaya nakatira siya sa isang maliit na kubo at halos mag-isa lang siya doon sa lugar niya. Bumukod siya. Kasi nga, ayon sa kwento niya, madalas siyang minamaliit, nauuto at nagmamalupitan. Yung buhay ng mahirap Kayo po ba, kuya, nakapag-aral? ay hindi rin po. Hindi na po. Hindi po kayo marunong magbasa, magsulat? Hindi ho. At natitiyak ko sa inyong panonood, napagtanto nyo na rin. Biktima lang ba si Tatay GR ng lipunan na pabor lang sa taong marunong sumulat at bumasa? O sadyang nagkulang din siya? Katulad ng komento nyo, baka tamad lang siya kaya naghihirap siya. Well, in my opinion, hindi naman lahat ng naghihirap tamad, hindi ba? Sadyang may mga tao na kahit anong sipag, kulang sa oportunidad, lalo't hindi ka marunong sumulat at bumasa. Siguro hindi tamad si Tatay GR. Kinulang lang siya ng pagkakataon at oportunidad.
At kung marunong tayong umunawa bago humusga, baka mas makita natin ang totoong problema. Totoo, may bahagi din na nagkulang si Tatay JR. Pero baka naman mas malaki ang problema at mas malaki ang kailangang baguhin ng sistema, hindi ba? Palaging sinisisi ang sistema, pero sila mismo ang ayaw magbago. Maraming salamat po sa opinion nyo. Lubusan namin pinahahalagahan yan. At sa palagay ko, hindi naman sa ayaw magbago. Sadyang wala lang oportunidad, walang pagkakataong magbago, walang pagkakataong magsimula. Lalo katulad ni Tatay JR. Walang akses sa edukasyon, walang tumulong, walang oportunidad. Pero hindi naman siya sumuko, di ba? Naghanap buhay siya. Nag-aaral siya magkwenta. Sadyang hindi lang naging sapat. Proud fan here. Hindi ako mag-asawang sumuporta sa mga ganitong uri ng content. So, maraming salamat po, ma'am. Sobrang nakakataba ng puso yung inyong pagsuporta. Hindi namin to magagawa kung wala ang patuloy na pagsuporta nyo. Ang inyong pong mga comments, likes, ang inyong mga panonood. Yan ang lakas namin para ipagpatuloy ang kwento na dapat nyong marinig. Delicious. Ano ang natutunan ko sa halos 4 na taon namin pag-vlog? Sa totoo lang po, marami. May mga tao kaming na-meet na halos walang makain, walang maayos na tirahan. Pero kaya pa rin nilang umiti. Marunong pa rin silang magpasalamat. At doon ko na-realize na hindi talaga natin kailangan ng maraming bagay sa buhay para maging masaya, para maging kontento. May mga tao kaming na-meet na meron lang simpleng pagkain o meron lang makakwentuhan maghapon, meron lang kasama, kontento na sila at masaya. Natutunan ko rin na hindi mo kailangang maging matalino o mataas ang pinag-aralan para maging mabuting tao. Marami kaming nakilala na no read no write pero may puso, marunong rumispeto, marunong umintindi at marunong tumulong kahit sila mismo kapos na. At sa bawat tahanang napasok namin, sa bawat kwento ng hirap at pagtitiis, sa bawat taong aming napupuntahan, sa totoo lang, kami rin ay natutulungan sa kanilang mga kwento na ibinabahagi sa amin. Kapag naririnig namin ang kanilang mga pasalamat, nakikita namin ang kanilang mga ngiti, kami rin mismo natutulungan, ay inspire. Minsan marirealize mo na sa mga kamay na puno ng kalyo, sa mga katawan na laging pawisan, doon mo makikita ang totoong mukha ng taong kontento. Gusto naming iparamdam sa mga manonood na sa bawat video na pinapanood nyo, kawild, ay hindi lang kwento ng ibang tao, kundi paalala rin na may magagawa po tayo. Na kahit maliit lang, pwedeng maging daan para magbago ang buhay ng iba. Kung may isang bagay akong gustong iparating sa bawat video namin, ito yon. Na mas maganda pa rin ang mundong ito kung tayo ay patutong umunawa, magmahalan, magbigayan, magtulungan. Kasi sa huli, hindi naman talaga sukatan ng likes, share, views ang tagumpay ng isang video. Ang totoong tagumpay ng isang video ay kung ilang puso ang nagbago, ilang tao ang na-inspire na gumawa pa ng mabuti. Nagpaparating na bagyo mga ka-wild, super typhoon. Mag-ingat po tayong lahat. Salamat sa panonood mo. Lalong lumalawak ang bagyong Uwan habang palapit ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng bukas ng gabi ay maramdaman na ang epekto nito sa ilang bahagi ng bansa, partikular sa Bicol Region. Ang bagyo mga kawan.